Sa inyo po, Pangulong Bongbong Marcos, hindi po biro na yanigi ng magnitude 6.8 na lindol at tunay ngang nangibabaw ang unity at pagtutulungan ng lahat. Dahil din po sa inyong presensya ngayon, magsisilbi po kayong inspirasyon sa amin. Sa ngalan ng mamamayan ng General Santos City, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, mahal na Pangulo. Maraming salamat and magandang Jensen. Salamat. Thank you, Mayor. So, anong immediate needs? Yan, mga mayor natin. Ano yung anong kailangan ninyo na hindi pa nabibigay ng national government? Mr. President, sir, sa ating mga secretaries po, sir, magandang tanghali po. Sa bayan po ng Glan yan, sir, na nangyari, pati yung port namin, sir, na nawala, pati yung municipal hall ko po, Mr. President, na hindi na po nagagamit sa ngayon. I've requested an structural engineer from Manila kasi nag-declare na po kami ng state of calamity. Ginamit namin yung konting pera pang bayad sa structural engineer to have the check and testing of the building if pwede pa po. So hindi namin ngayon, yung mga tao sa Glan, hindi nila alam saan pumunta kasi naghiwalay-hiwalay po kami. Yung ibang offices po nasa public market, yung ibang office nasa training center, ako po nasa youth center. So yun po ang medyo problema namin ngayon, yung aming municipal hall. Saan kayo nag-opisina? Sa youth center po, Mr. President. Kasi one floor lang po. Kasi yung ibang nakita natin sa picture kanina, yung municipal hall ko na nabitak na hindi pa nahulog, nung nag-aftershock nahulog na po talaga yung ibang mga portion. And yung nakita natin, Mr. President, na yung river control, very important po yun sana. Kasi yun ang nagko-control ng tubig sa river para hindi pumunta sa barangay poblasyon ko po. So ngayon kung masira siya, pag bumaha, mababaha na rin ang aking barangay poblasyon. And Pero slope protection yun, hindi flood control. flood control po yun, Flood control. Mr. President. Tapos, yung actually, yung houses na yung houses totally damaged po, Mr. President, sa bayan ko is 337 houses and houses partially damaged po is 1,864. And families affected po is 14,790. As of kahapon po ito, sir, na report. Siguro yung sa kanila hindi pa na-update kasi nauna po sila nagpunta. So ito latest ko po kahapon. Ito po yung damage ng bayan ko, sir. That's Glan. Oo. Sa Glan po, Yeah. sa bayan ko lang po. Sa, Tapos marami po kaming mga landslides. Mayroon kaming mga provincial roads na unpassable. hanggang ngayon? Yes, sir. Masyadong malaki yung landslides, hindi makuha kaagad. Doon po yung namatay sa amin na mother and daughter. 7-year-old na anak. Wow, 7-year-old na anak and 32 years old na mother malaki yun. natabunan. Kasi 6 na hektarya po na lupa ang bumaba. Makikita doon sa picture kanina ni Presidente ko. Hindi ko, pero parang hindi ko na-realize 6 na hektarya ang gumuho. Sa isang barangay lang po yun, Mr. President. Marami pa pong barangay. Maraming barangay na nagbitak ang lupa na parang creek na connecting to the other barangay. Provincial road ito. Yung mga nag-landslide, maraming provincial road po. Provincial road. Meron ka namang equipment para malaki lang talaga. Kailan kaya matapos yung pag-clearing? So yun po yung sa bayan ng Glan, Mr. President, sir. At nagpapasalamat po ako kay Secretary Gatchalian at kay Regional Director, masyadong mabilis po yung support at saka sa DOLE po na tulong sa bayan ko po, sir. At hanggang ngayon, ongoing pa po yung
distribution natin ng relief goods. Ang ginagawa namin, sir, sa GLAN, binibigay namin sa barangay captains. And the barangay captain distributed sa kanilang barangay sa mga constituency na naapektuhan ng lindol. Para mapabilis po yung distributions. Oh, ganun talaga. That's the most efficient. Yeah, Sig Manny. Yes, Mr. President, I just instructed our regional director here in Region 12 to mobilize our equipment to help the clearing of the provincial roads, yung mga rock falls ho nila. Yeah, I'm sure whatever the province has is not going to be enough. Kailangan talagang mag-equipment. Yes, Mr. President. Sa heavy equipment saka mga operator. Yeah, Mayor. Thank you, Mr. President. Good afternoon sa mga secretaries. Halos pareho lang din, Mr. President. Of course, yung sa akin doon, more on yung mga bahay. So we have 1,000 plus na totally partially damaged, then 100 plus na totally damaged. And isa yung patay namin, no, natapunan ng bato while nasa farm. So ang ginawa namin ngayon, more on nasa stage na tayo ng distribution ng food pack, then kahapon yung tag 10,000, 5,000. Kasi Mr. President, ang problema ngayon yung mga bahay. Talagang kasi gawa ng light materials, kunting bagsak talaga. So, halos lahat ngayon, ang needs talaga nila, kasi in place na lahat ng mga food pack natin, yun na lang yung kunting pera na yun ang ginaparepair nila, bilhin ng materials, mga ano nung pwede nila igawa sa bahay nila. Kasi ngayon, matakot sila magpunta ng evacuation center, lalo ng two-story yung evacuation center namin, kasi parang na-trauma sila sa earthquake. So, mas gusto nila manirahan doon sa mga kapitbahay. Then, nagawa sila ng mga tent nila. So, yun ang sa malapatan ngayon. Kadalasan ganyan naman, ayaw nilang iwanan eh. Ayaw nilang Yes, oo. iwanan yung Ayaw bahay talaga. nila. Baka may Ayaw talaga. oo. Lalo na, Mr. President, yung malapit sa dagat, halos hindi na magtira. Naghanap na ng bundok doon na ngayon sa mga farm nila nagtira ngayon. Lumipat sila doon. And of course, maraming salamat din sa DSWD, no? Kay Secretary, kay RD. Ang bilis, no? Sa Civil of kay RD Aninyon, no? Ang bilis, right after the earthquake, dumating po sila. So sila po nagbigay ng guide sa amin. Lalo na sa mga rescuer natin. Thank you po. Thank you. Oo. All right. Okay, yung financial assistance, lahat yan bibigay, the DSWD is already going to, even the fishers are also from DSWD. Hindi BIFAR yan. Oo, sa inyo yan. Oo.